Nagbabalik po tayo sa ating special forum on the Bangsamoro Framework Agreement. Balikan natin si Chairperson Ferrer. Ma'am, we'll zero in on the last annex na ma-approve by hopefully January, itong normalization clause. Pwede niyo po bang kaming bigyan ng update dito at yung timetable sana? Well, maraming lalamnin itong normalization. May issue on reconciliation and justice, which is very important kasi yung conflict, di ba? Tagal-tagal na nito eh. Hindi pa kayo pinapanganak. May conflict na. Nabuhay ang MNLF, 1968. I'm sure wala pa sa inyong pinanganak nung panahon na yon. So, ang dami ng wounds, masyado ng maraming sakit na dinulot sa isa't isa. Yung mga Moros, yung feeling nila na yung mga Filipino, yung majority Filipino ay wala talagang pakialam sa kanila. Ang mukha ng government sa kanila ay yung sundalo. At kung maalala nila yung nangyari itong 1970s, ay hindi may galit. May galit na gusto natin matanggal. Yung alienation sa national government na nafe-feel nila, gusto natin manumbalik yung tiwala at saka yung pagkilala na iisa tayong bansa. So yun yung isang mahalagang component dito sa normalization, reconciliation, and transitional justice. Yung isa pa, yung policing issue. Ano yung mangyayari dyan? Pero ang napakasimple lang niyan, meron na tayong Independent Commission on Policing na nagsasagawa ng pag-aaral. Tapos yung malaking bahagi, yung sa security, yung nabanggit ko na kanina, kasama yung decommissioning, pag-address ng iba pang armed groups. So, since nag-meeting na yung technical working group natin on normalization, mahigit isang taon na, talagang pagpipino na lang. So, inaasahan natin sa January, matatapos na natin ito. Si Yasmira, ikaw bilang isang young Moro professional, anong gusto mong makita doon naman sa normalization clause o sa normalization annex nitong framework? Na sana, kasi 'di ba, always naman na ina-emphasize no na kanina ni Madam Chair Ferrer, yung tawag na we learn from the lessons of the past and then we reflect on that for a better future. I think one of the lapses on the part of the MNLF is that they were not able to transform themselves to a political party because yun nga no, parang their fight is to kumbaga political recognition deep-seated social injustices na masasagot lamang kung kumbaga ma-recognize yung right to self-determination, autonomous governance. So, sana sa normalization process na ito, the MILF will be able to put their weapons beyond use by transforming themselves into a genuinely principled political party so that they could be able to implement sustainable reforms in the arm. Kasi kumbaga nakikipag-negotiate ka at in your mind is you have embraced peaceful means of waging war. So yung war mo is on the peaceful, this time you put it on the parliamentary struggle. So I do hope that with the annex on normalization is that truly we could be able to transform the armed resistance parliamentary struggle, including it could also be na yung MILF, kumbaga naman yan kumbaga sinasabi nilang dahan-dahan naman yan they could also support a political party kung ayaw nilang yun. But yun nga, yung kumbaga, ang hangad talaga namin sa Young Moro Professionals Network is that for the MILF to transform themselves into a political party and that we are also happy na they have recognized the meaningful political participation of women. Kasi ako bilang isang babae, bilang isang Moro, bilang isang Muslim advocate for gender justice, is that we are longing for that recognition and respect of our human rights, of our women's rights, not just in the homes but also in the public sphere. Maraming salamat. Don, nabanggit nga ni Chairperson Ferrer na ito yung pinakamasalimuot na annex. At baling ko naman sa stakeholders at sa mga sektor, ano ang maaari ninyong gawin para mapabilis yung decommissioning at matulungan ang ganitong klaseng transition? Challenge din yun sa part ng mga CSOs din, no? Kasi, meron kasing on the other hand, kasi hindi sila naniniwala na matatapos to or makukompleto yung annex. Or at the same time, naging nega sila. So it's a process din na sila mismo
nakakubli sa ganung pananaw. And this annex proof na kaya naman pala na matapos yung annex. And siguro lang, we should come up on a more consensus, isang makahulugan at how do I say that? Na parang uniform naman lahat, na yung lahat ng sector naman is well represented naman sa ganung usapin. At the same time din, maging responsive din nga sa pangangailangan ng bawat sektor, hindi lang ng isang sektor lang, para at least matapos na lahat. At the same time, maganda yung ang kalabasan. Sabi nga ni Prof. Ferrer, di ba, tinawag niya yung annex na ito ni newborn baby. Kailangan in-nurture to, kailangan nalagaan. So, ganun din dapat yung mga kaisipan at mga maaaring iambag na aksyon ng holders para maganda yung kakalabasan. Professor Casiple, what can be done para maging successful itong Bangsamoro framework? Well, malaki usapin dito yung political will. Kasi kahit nagkaroon na ng signing, hindi pa yan implementable until maisabatas yan. At kung ako tanungin mo, baka yun pang mas mahirap. Kasi iba yung mga nag-uusap ay knowledgeable sa pinag-uusapan dahil involved sila. Pero kung batas ang pag-usapan, Kongreso yan. At maraming makikialam, mga Ilocano, yung mga walang kamuwang-muwang siguro sa issues na involved, kailangan mong kumbinsihin yan na yung Organic Act na create ng ARMM ay iset aside yan, palitan ng isang batas na kabase na rito sa agreement. Pangalawa, yung actual na sitwasyon on the field. May mababaguhin kayo. Halimbawa, sinasabi kanina, mga political dynasty, mga warlords, mga ganyan. Everybody, in fact, not only the MILF, at ang government mismo, ang kailangang magbago. Pati mismo yung mga Kristiyano doon, mga lumad, at iba pa, na maapektuhan, kailangan mong kausapin yan at ipatanggap sa kanila na ganyan na yung bagong kalakaran. So yung susunod na process, sa tingin ko, baka yun pa ang magiging problemado. Pero malaki usapin ng political will dito, lalo na sa part ng government, na ipatupad yung agreement. Ako tingin ko, from the point of view ng MILF, yun ang test ng success nitong agreement na ito. Alam mo, balikan natin mamaya, Cathy. Tanong natin kay Zel kung ano ba dapat mauna, ang sitwasyon on the ground o ang batas muna? Pero bago natin tanong yan, puntahan muna natin sa kasama natin si Kirby Cristobal. Kirby. Maraming salamat sa iyo, Gio at Cathy. Balikan din natin yung ating mga estudyante. May katanungan si Maureen Ortega mula sa Roosevelt, Cainta. Good evening po. Tanong ko lang po kay Ma'am Yasmira. Malaking porsyento po ba ng Kabataang Moro na ito na yung sagot sa usaping kapayapaan sa Mindanao? Kung baga, ang tanong mo, let me kung malaking porsyento ba ng Kabataang Moro ang naniniwala na ito ang sagot? Opo. Okay. I could not speak in behalf of all the youth in Mindanao kasi in a way, hindi pa kami nakapag-conduct ng survey. But I would like to believe na yung mga kabataan ngayon sa Mindanao ay progresibo at nakikita nila na ang political settlement, it's a necessary path to a political to the Bangsamoro to the roots of the problems in Mindanao. So dahil sa, like for example, sa Young Moro Professionals Network, ito ay hindi lamang organization of Young Moro in Metro Manila. Meron ding local chapters sa Western Mindanao at sa Northern Mindanao. So yun yung isa sa mga challenge, Kaya masasabi ko pa rin challenge because ginagawa pa nga yung annex at meron pang comprehensive peace agreement at yung sabi nga ni Professor Casiple, isasabatas pa yan sa Kongreso at dahil sa demokrasya nga ang ating gobyerno, dadaan pa po yan sa plebisito. So kaya importante yung election campaign because at the end of the day,
involve ang lahat ng tao dito. Hindi lamang po yung Bangsamoro, lahat nung nasa region to be included, hopefully in the new political entity, ay tatanungin. So kaya, yun nga, yung sagot sa tanong mo is positive, yung youth in Mindanao, na isa ito sa necessary step for a lasting solution to the Mindanao conflict. Alright, maraming salamat. Sunod naman na may katanungan, si Donalyn Gloria mula sa Pamantasan ng Montalban. Magandang gabi po sa lahat. Tanong ko lang po kay Ma'am Ferrer. In our current system po, Ma'am, paano po ba kayo makakasiguro na hindi po ito makakapag-create ng corruption po sa taxation ng Bangsamoro? Alam mo, yung issue ng corruption, sa responsibilidad natin lahat yan eh. Magiging responsibilidad yan ng Bangsamoro, lalo na ng kabataan, na bantayan nila kung sino man mahalal nila. Ihalal nila, tapos bantayan nila. Pero bago, siyempre, piliin din nila kung sino ihalal nila. Di ba? So, corruption, of course, we have all the checks. Meron tayong check and balance dito sa disenyo ng ating Bangsamoro yung sa structure of governance na nakalagay dyan. At saka meron din naman inherent, yung hindi, meron talagang ugnayan, mahigpit na ugnayan mangyari between national at saka Bangsamoro government. Yung sinasabi sa Constitution that the President will exercise supervisory powers over the autonomous region, ibig sabihin, pwede talagang bantayan ng Presidente yan. So, tiyakin din natin na yung ating Presidente ay hindi corrupt. No, mag-election na tayo sa 2016. So dapat nagbabantayan dahil pareho yung layunin, and that is good governance. Wala tayong guarantees kasi mga taong sasagawa niyan. Maganda yung institutions mo, andyan yung check and balance, but at the end of the day, yung mga taong dapat tumahak ng daang matuwid. At panghuli na lang, may katanungan mula naman sa PUP Santa Mesa, si Arian Malyari. Arian? Good evening po, ma'am. Para po kay Ma'am Ferrer. Ma'am, kanina po nabanggit niyo po na ito pong Bangsamoro ay magbibigay ng daan para po magkaroon ng oportunidad para sa marami na magkaroon ng boses o posisyon dito sa political entity na to. Ma'am, tanong ko lang po, sa tingin niyo po ba hindi po ito maging cause na mas pagkakagulo? Marami na po yung magkakaroon ng kapangyarihan at pwedeng maghari-harian dito sa political entity na to. Yun lang po. Well, totoo na dapat ayusin din natin yung electoral system natin. Alam niyo yung karanasan talaga nila sa Maguindanao, sa Lanao, tuwing eleksyon talagang napakataas ng level of violence. Ibig sabihin, hindi lamang sapat na meron tayong isasagawang bagong batas para dito sa Bangsamoro, kailangan din ay ayusin natin ang ating electoral system. Nung nakaraang 2 taon, nagkaroon tayo ng paglilinis ng voters registration. So isang hakbangin yan. Nagko-computerize tayo ng election. So tinitiyak natin na hindi na talaga pwedeng bigyan daan yung mga nanggugulo, yung mga nandadaya. Lumalakas ang ating election watchdogs mula sa ating citizens groups para matiyak na yung potential violence na laging nagdudulot dahil sa politika. Diba? Medyo talagang sa buong bansa naman, problema natin yan. Nagpapatayan ng mga tao para sa isang posisyon sa barangay. Yung sana yung gusto talaga natin maayos, and it's a total reform na dapat sumuporta dyan sa process na yan. Pero competition, yes. Healthy competition, peaceful, non-violent competition. I think that's the new rule we want to implement. Yun dapat sana yung magbago sa buong Pilipinas at hindi lamang dito sa Bangsamoro. Ma'am, one final question po. Magra-wrap up na po tayo. Ito pong phase ng decommissioning, paano niyo po masisigurado na ang mga private armies, ang ibang lawless elements, ang mga terorista rebelde sa rehiyon na to ay matatanggal ayon sa ating bagong agreement? Na nga, political will ang sinasabi, tapos maayos na programming. And we've been doing our homework. Marami na tayong naging pagpupulong sa mga kapulisan at saka sa Armed Forces of the Philippines para magkaroon talaga ng maayos na programa. Pero hindi yan madali. Kasi may mga politicians na involved, meron mga deeply entrenched criminal syndicates involving drugs, kidnapping, smuggling at iba't iba pang uri ng kriminalidad. Kung kaya talagang napakalaki ng challenge. Ang dami-daming challenge. Alam natin yan. Kailangan paghandaan natin. This will hindi ibig sabihin na pirmahan na natin yung comprehensive agreement, good news na lahat. Expect natin na marami pang bad news. But I think we should
ipagpatuloy natin. Huwag tayong maghina ng loob. Kasi naman mag-give up na tayo, hindi pa natin sinusubukan, ganito na lang tayo lagi, di ba? Hindi na talaga uunlad ang bayan natin. Pag nagkagulo sa Mindanao, yung tanong kanina, anong economic impact nito, may isang bomba lang ulit na sumabog dyan, buong ekonomiya ng Pilipinas na apektuhan. Yung ating standing before the international community, lahat ng mga embassy, sasabihin nila, huwag kayong pumunta dito sa bahaging ito ng Pilipinas, maski hindi naman buong Mindanao ang magulo. So napakahalaga na talagang masagawa natin yan. So dapat sana suportahan ng lahat. Suportahan nga naman ng lahat itong binubuong agreement ng ating pamahalaan at ng MILF. At hinga na lang natin ang huling mensahe ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Yasmira Moner mula sa Young Moro Professionals Network. Ayun, no, in behalf of the Young Moro Professionals Network, gusto naming i-convey yung message na we are proactive in our stand of supporting the peace process, accompanying the peace process by information dissemination, dialogue. We are reaching out to the fellow youth in Metro Manila and as well as on our two women and of course no yung tinatawag din natin na tri-people sector no and because we believe that the peace in Mindanao would bring prosperity in the country. Maraming salamat po. Your final words, Professor Mon Casiple, isa pong political analyst. Well, isa rin masasabi ko, ituloy yan. Nahuhuli na tayo sa panahon. Habang tumatagal, nagiging komplikado ang sitwasyon dahil sa mga developments din sa national politics. Malaki kasi nga, sabi ko kanina, malaki usapin dito ng political will. Actually, I'm referring to a very specific political will, yung political will ng presidente. Hindi mangyayari yung ganitong agreement at ma-implement ito kung hindi mag-exert ng tuloy-tuloy at malakas na political will ang presidente. Siya ang key person dito. At the same time, tingin ko, mahalaga na lahat tayo. Kahit hindi tayo nakatira sa mga lugar na maapektuhan, hindi tayo Moro, pero isang national issue kasi ito na malaki ang may tutulong sa buong ekonomiya ng bansa at politika na rin. Kaya mahalaga na magkaroon ng maayos na conclusion yung agreement at mahusay din ang implementasyon. Maraming salamat, Professor Casiple. Huling mensahe naman mula sa law student sa UST, Zel Banihin. One of the basic human rights is to live in a safe and peaceful society. So alam naman natin na yung mga kababayan natin dun sa lugar ng Bangsamoro is matagal na silang nabubuhay out of fear dahil nga sa mga militant groups. So sana ipag-pray natin at suportahan natin na itong ginagawa ng government towards peace ay matupad at maging matagumpay. So ayun, sana suportahan natin. Maraming salamat, Zel. Para naman sa huling salita, kay Don Makahilo, isang women's advocate mula sa University of the Philippines. Ayun po, sabi nga, peace is the only battle we can worth waging. So, yun po, kinagagalak namin itong improvement at development sa usaping pangkapayapaan dito sa Bangsamoro. At the same time po, gusto din namin na kilalanin at bigyan ng importansya yung kababaihan at na ma-exercise yung kanilang karapatan politically, economically dito sa bagong gobyernong bubuin. At yun po, we can only pray for the best. And yung peace talks po, hindi lang po trabaho ng OPAP o ng government natin. So sana tayo din po dito, tayong lahat ay makisali din at makialam para matapos ang usapan at tayo ay maging bansang masaya na din. Lahat nga naman tayo, Gio, ay may ambag tungo sa kapayapaan. Samantala, huling mensahe mula sa chairperson ng Government Peace Panel, Chairperson Miriam Coronel Ferrer. Dudugtugan ko na lang yung sinabi ni Don, no? Peace really is an option. We choose peace. Diba? So, sana ganun na lang, ipagpatuloy natin. Peace is difficult, it's not easy, but we really have to take this path. Kasi kung kung bumalik na lang tayo sa dating paraan, hindi na talaga tayo aasenso bilang isang bayan.
Sa loob ng ilang dekada ay naging saksi ang ating mga kababayan sa Mindanao sa kadilimang hatid ng kawalan ng kapayapaan. Naway magsilbing liwanag tungo sa kapayapaan at pag-unlad ang kasunduan para sa Bangsamoro. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kasabay naman po ng pagkakabuo ng Bangsamoro Framework Agreement, tila tinibag na nga ng pamahalaan ang harang na humahadlang sa tunay na pagkakaunawaan sa pagitan ng bansa at ng ilang mga probinsya sa Mindanao. Umaasa po ang lahat na sa pangyayaring ito ay tunay nga tayong uusad patungo sa pag-unlad. Ako po si Kirby Cristobal. Ang pagbibigay po ng kasagutan sa gulo sa Mindanao ay hindi natatapos sa napirmahang o pipirmahang kasunduan pa lamang sa pamamagitan ng pamahalaan at ng Bangsamoro Region. Tandaan po natin na ang responsibilidad ng katahimikan at pag-unlad ay nakaatang sa bawat Pilipino, Musliman o Kristiyano. Ako po si Gio Tingson. Naway nakatulong po ang 1.5 oras sa inyo dito sa aming talakayan. Ito po ang Bangsamoro Framework Agreement, a PTV Special Forum.